nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Lunes at 7 de Setyembre 2015. At siyempre pa, palagi ang nakakaagapay natin ang ating po namang People's Television Channel 4 sa pamamagitan ng ating bukod tanging mutya, Miss Ara Perez. Welcome back and good morning, Miss Ara. At dito naman, siyempre pa sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas na mga ngiti na kumukuti-kutita. Okay, ang pride ng Baliwag, Bulacan, my co-anchor lady with a pale lipstick smile. Morning. Good Monday morning ka, Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na pag-ati ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivienne Gulia. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino. Nag-aanyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Monday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan. Kasama na rin ang paghimay natin sa mga napapanahong isyong nakaguhit sa ilang mga pahayagang pangumaga. At siyempre pa, ang ating napapanahong talastasan sa ating hapag sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, mga kaibigan, mapapakinggan nyo kami sa lahat ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, nationwide at sa pamagitan ng audio streaming worldwide. At napapanood na rin tayo ka, Francis, simula po ngayong araw sa IBC Channel 13 at online po sa www.ptv.ph. At para po sa ating mga taga-subaybay na gustong sumali sa ating talakayan, mag-text lamang po kayo sa aming numerong 0922-358-2679. Huwag lamang pong kalimutan, please, ang inyong mga pangalan at addresses in fairness. Hindi po mababasa ni Vivian ang mga mensaheng walang pangalan at address. And please, keep it short and simple. Again, a beautiful Monday, Miss Beautiful. Yes, good morning ka, Francis. Ang ganda naman yung flowers. Very much. Ako talaga naman, talagang beautiful ang Monday sapagkat ngayong araw na ito, Viv, nandyan na, nakakalat na ang ating mga PNP, CHPG na magmamando ng trapiko on the pretext na paluluwagin ang daloy dyan sa kahabaan ng EDSA. Totoo yan ka, Francis. Balita natin, kanina pang madaling araw, bandang alas 4 ng umaga, nariyan na po yung mga tauhan ng PNP, HPG para siguruhin na hindi magsisikip, walang magbabara dito sa ating mga lansangan sa Metro Manila. At, pero, ang tanong dito ng marami, may mga texter tayo as early as 4 o'clock in the morning at 4:30, may nagsasabi, sino daw ba ang manghuhuli? Yang bang PNP, CHPG o mga MMDA constable? Kasi meron daw nahuli na kapatid ng isa natin texter na si Liza Manuel, nahuli daw ng MMDA yung kanyang pamangkin at nakalagay daw sa violation running very fast. Running very fast. May at meron namang isa naman na nahuli rin stepping on the line. Okay. Alamin natin yan mula sa ating the one and only one, Julius Loverboy de Zamboron. Welcome back, Julius. Magandang morning.
Magandang morning sa inyo, Francis at Vivian. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Naandito po tayo ngayon sa bahagi po ng Balintawak sa lungsod po ng Quezon, kung saan nga, Francis, isa ito doon sa mga lugar na kung saan nga ay pinagdeployan nitong mga mahigit 150 tauhan ng PNP HPG ngayong pong araw po ng Lunes. Simula nga po ngayong araw, nagsimula ng mag-deploy ang PNP Highway Patrol Group sa ilang panig po ng Metro Manila para magmando sa daloy po ng sasakyan dito po sa ilang panig ng lungsod. Sa batay na rin po ito sa pag-atas ng ni Pangulong Aquino na kung saan nga po ay para matiyak na magiging improve ang traffic situation dito po sa ilang panig ng ating bansa. Sa kanilang madaling araw ay nagsimula na mag-deploy, pasado yan alas 4:30, kung saan nga ay nasa 150 na mga personnel ng Highway Patrol Group at ilan lamang doon sa mga pinag-deployan na lugar. Ito nga ang Balintawak, Cubao, Ortigas, Shaw Boulevard, Guadalupe at ang Taft Avenue. Simula nga dapat ay itong mga PNP HPG natin ay katuwang multi-agency effort ito, Francis, na kung saan nga ay sila din yung mangunguna o aided sila ng Metropolitan Manila Development Authority, Land Transportation Office at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sinabi ng hepe ng HPG, ng Highway Patrol Group, na sumailalim sa seminar itong mga tauhan nila sa ilalim nga ng MMDA at ng LTO. Hinggil nga ito sa pagkakaroon ng traffic violation receipt, na kung saan nga ay ongoing o nagkaroon sila ng seminar simula pa noong nakaraang linggo hanggat natapos lamang nitong Sabado. Francis at Vivian, alam mo, ipatutupad nga rin ng PNP Highway Patrol Group itong 30-second rule na kung saan nga ay bilang bahagi nga ng panghuhuli dun sa mga motorista natin na lalabag po sa batas traffic. Bago tayo papawid dito sa may bahagi kinaroroonan namin sa Balintawak, yan, napapansin natin itong isang motorista, isang taxi, pamaserong taxi po ito na kuhuling-huli po sa akto sa lente po ng telebisyon ng bayan at ng media ng bayan po na nahuli ng Highway Patrol Group. Kumbaga abay dito sa kahabaan ng EDSA nito ay may tuturing siyang unang-una na ang kaso nitong nahuli nitong HPG natin bilang lumabag nga sa batas trapiko dito po sa kahabaan po ng EDSA. Dito naman, kung mapapansin natin sa aking likuran, na napakalaki na po naging pagbabago po sa daloy po ng ating sasakyan. Dahil simula pa noon, kung ikukumpara noon, kung ikaw ay galing sa may bahagi po ng monumento, patungo ka ng area ng Elliptical Road o kaya ng Muñoz, itong kinaroroonan ko mismo dito sa Balintawak area ay nagkakaroon na o ganito na kahaba yung traffic situation. Umaabot na siya dito hanggang itong bahagi po ng Cloverleaf area. Itong kinatatayuan ko. Dati hanggang dito ang traffic, pero talagang napakalaking pagbabago dahil nakakaraan na ng maluwag itong mga motorista natin dito po sa kahabaan ng EDSA Balintawak. So yan muna ang pinakahuling mga ulat mula pa rin po dito sa lungsod ng Quezon, kasama ang buong puwersa ng Unit 3 at ni Ricky Reyes at Erwin Navarro, Julius Tisamboron para sa Radyo Vision ng Media ng Bayan. Kami? Yes, okay. Ang gusto lang malaman, Julius, ng ating mga motorista, iklaro mo nga mabuti, sino ba ang maninikit at manghuhuli sa mga violation? Ang MMDA ba o ang ating PNP HPG? Francis, ang PNP HPG ay siyang mangunguna dito nga sa paghuli dun sa mga motorista. Pero aided sila o kasama nila sa panghuhuli itong mga tauhan po ng Metropolitan Manila Development Authority at maging po ng Land Transportation Office. At sinabi nga na bukod doon, ito lang naman daw ang kanilang hihingin Hihingan mo ng lisensya yung motorista na lumabag sa batas trapiko, bibigyan ng ticket at yun lang. Wala nang ibang kwentuhan pa para hindi mapahaba, para hindi na rin daw sila mapagsuspetsahan na merong anumalya o merong something na may ginagawang masama o itong mga tauhan ng Highway Patrol Group. Ulitin natin, ang PNP HPG sa panghuhuli, but aided po sila
ng MMDA at ng LTO Law Enforcement Unit. Francis, Vivian? Julius, nakapanaya mo ba yung ating mga kababayan na nagpupunta dyan sa Balintawak Market, nagbababa ng kanilang mga paninda ng kanilang mga kalakal? Ano ba ang kanilang reaksyon dito sa bagong ipinatutupad na head ng HPG na sila na ang magpapatupad ngayon ng batas trapiko? Alam mo, bago tayo sumahing papawid kanina, nag-ikot tayo sa may bahagi po ng area po ng Balintawak, kung saan nga nagtanong tayo doon sa ilan nating mga motorista, lalo na yung mga passenger, mga nasasakyan na mga driver, sinasabi nila na mas mabuti na din na PNP HPG na rin ang humawak sa mando nga po ng batas trapiko, para ibig sabihin lamang nito para sa kanila, sa mga ordinaryo natin mga kababayan at sa mga tsuper natin, na ito na yung sinasabing talagang pagpapatupad nitong kamay na bakal sa batas trapiko. Ito na rin ay para na rin maging tuloy-tuloy, kasi sila na rin daw mga motorista, sila na rin daw mga passenger driver ang nahihirapan, lalo na naaaksaya na nga yung kanilang kinukonsumong gasolina, at syempre nalilate na rin yung iba nilang mga pasahero papasok sa kanilang trabaho. At ito nga, napakalaking pagbabago nga itong inuugnay nila, kino-compare dito nga sa bahagi po ng Balintawak, kung saan noong mga normal days pa, noong mga nakaraang mga buwan pa, ang grabe ang traffic dito, ganito mga oras, mga alas 6 ng umaga, kung tayo nga ipapasok nga sa trabaho, napakatindi po ng traffic. Itong linya na ito, itong post na ito ng area po ng Balintawak, talaga siksikan, bumper to bumper nga. Ika nga itong nangyayaring traffic situation dito po sa EDSA Balintawak. Pero simula nga po nung nagpatupad nga po ng bagong batas sa pagmamando po ng daloy ng mga sasakyan, lalo na dito sa kabaan po ng Balintawak, ito na, napakaluwag ng naging pagbabago. Francis, Vivian? Okay, finally, Julius, bakit nakikita ko dyan sa ating monitor sa iyong likuran at sa iyong kinatatayuan, napakarami ng pedestriang naglalakad at halos sumasalubong sa mga sasakyan. Wala bang daraanan ang ating mga pedestrian, yung mga open bangketas dyan, para talagang nakalaan sa pedestrian, hindi dyan sa mga lansangan na kung saan ay sumasalubong sila sa mga bihikulo? Mapanganib yan, Julius. Kung tutuusin nga, itong kahabaan na ito, itong post dito sa may bahagi ng Balintawak, kung saan nga ay nandito na nga naglalakad halos isang linya ito, na kung saan nga yung mga motorista natin na ang talagang nilalakaran. Kung nauna na rin sinabi nga ng pamunuan nga ng MMDA, na kung saan nga isa din sa target nila na asikasuhin, lalo na po dito sa may bahagi po ng Balintawak, bukod sa daloy ng sasakyan, ito, sisimulan na rin nila na madaanan na rin ng mga motorista itong mga bangketas natin, para tama ka nga, Francis, dahil mapanganib na itong kinatatayuan nga natin, dapat ito dinadaanan na talaga ito ng mga motorista natin, ng mga sasakyan. Once na lumampas ka na itong point na ilang sentimetro lamang o ilang distansya lamang, ito na yung pinaka main road, ito na yung pinaka main nakabaan po ng EDSA. Kaya mapanganib nga, kaya sinisimulan na nga po ng ating pamahalaan sa pangunguna nga rin po ng PNP HPG at ng MMDA at ng LTO na asikasuhin, linisin na rin po ito pong bahagi po ng bangketa dito po sa bahagi ng Balintawak area. Francis? Okay, maraming salamat, Julius. At please keep us posted on any development sa unang araw ng implementasyon na ito para sa kapakanan ng ating mga motorista, partikular sa kahabaan ng EDSA. Thank you, Julius. Tuloy na tayo, mga kaibigan. 14 minutos, 14 segundos. Makalipas ang alas 6. Veps! Puntahan na natin ang ating kasamang si Ara Perez para sa ating mga tampok na balita sa araw na ito. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Pamahalang Aquino, muling tiniyak ang pagpapatupad ng mga programang naglalayong isulong ang ekonomiya ng bansa. Ngayong araw, mahigpit na ipapatupad ng PNP Highway Patrol Group sa kanilang unang araw bilang Lead Traffic Enforcement Agency sa mga batas trapiko sa kahabaan ng EDSA.
Mga provincial buses bawal na umanong bumiyahe sa kahabaan ng EDSA tuwing rush hour simula ngayong araw, Setyembre 7. Isang election watch group naniniwala na may ginagawang hakbang ang COMELEC para makamit ang isang malinis na halalan sa 2016. Department of Agriculture puspusan ang paghahanda para maibsan ang epekto ng El Nino sa bansa. Siksik at mainit ang mga balita, kaya tutok na kasabay ng inyong almusal. Radyovision Media ng Bayan. Maraming salamat, Francis at Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Oras na para gumising at tunghayan ang mga balitang hatid ng Media ng Bayan. Muling tinayak ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mga programang naglalayong isulong ang ekonomiya ng bansa. Kabilang narito ang implementasyon ng 5 proyektong pangkaunlaran na nagkakahalaga ng mahigit 131 billion pesos. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Inaprubahan ni Pangulo Aquino sa pulong nito sa NEDA ang 5 proyekto sa larangan ng transportasyon at enerhiya na nagkakahalaga ng mahigit 100 bilyong piso. 2 airport at 2 mass railway transit ang nakapaloob sa malaking proyekto ng pamahalaan. Ang pagtatayo ng bagong passenger terminal building sa Clark International Airport at pagsasaayos ng airport. 5 new projects in transportation and energy totaling 131.4 billion pesos were approved in the NEDA board meeting yesterday. President Aquino emphasized the importance of improving the infrastructure for sustaining long-term economic growth. A new passenger terminal building will be built to meet the expansion requirements of Clark International Airport and accommodate up to 3 million passengers yearly at a cost of 15.354 billion pesos. Including the installation of equipment, machineries, and facilities. The project will be funded from the national budget. Also approved was the Naga Airport Development Project at a cost of 3.533 billion pesos. Habang sa railways transit ay ang extension ng hanggang Cavite at LRT-4 ng mula Ortigas patungong Taytay City. The LRT Line 6 is a 19-kilometer elevated rail facility from the terminus of the LRT Line 1 extension in Bacoor going southward through Imus and up to Dasmariñas along Aguinaldo Highway in Cavite. This will pass through a heavily populated area and present travel time of up to 1.5 hours is expected to be reduced drastically. This will be a public-private partnership or PPP project at an estimated total cost of 64.71 billion. To further expand the mass transport system for the metropolis, the LRT Line 4 will be built from EDSA to Taytay City on an elevated rail facility covering a distance of 11 kilometers. The project will be financed through a PPP arrangement at an estimated total cost of 42.89 billion pesos. Kasunod ng pagsasaayos ng pampublikong transportasyon ang pagtiyak sa kasapatan ng murang supply ng enerhiya, partikular na sa maralit at mga lugar na ligtas sa mga sakuna. The Department of Energy's Access to Sustainable Energy Program provides grant assistance for solar home systems and rural power generation facilities, as well as technical assistance to the National Electrification Administration and the Energy Regulatory Commission and electric cooperatives. Focal point of the building is the development of ProPur disaster-resilient solutions. Total project cost is 4.891 billion, including official development assistance from the European Union in the amount of 2.82 billion pesos. The balance will be funded from the national budget. Gate ni Coloma, mataas ang tuon ng administrasyon sa enerhiya at transportasyon dahil na rin sa problema ng trapiko at murang supply ng elektrisidad. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Sa iba pang pinakamaiinit at sariwang balita ngayong umaga ng Lunes, mahigpit na ang ipinatutupad ngayong araw ng PNP Highway Patrol Group sa kanilang unang araw bilang Lead Traffic Enforcement Agency ang mga batas trapiko sa kahabaan ng EDSA. Ayon kay PCOO Secretary Sonny Coloma,
na ipatutupad ang bus lane rules kung saan dapat manatili lamang sa yellow lane ang mga pampublikong bus. Dagdag pa niya, oobserbahan din ang 30-second rule sa pagsakay at pagbaba ng mga pasahero. Abiso rin po sa mga pasaherong papuntang Southern Luzon, magkakaroon ng rerouting ang mga provincial bus mula kaninang alas 6 hanggang alas 10 ng umaga mamaya. Dadaan ng C5 ang mga bus patungong SLEX upang makatulong na mabawasan ang traffic congestion sa EDSA. Hinihikayat ang mga motorista na maging disiplinado, makipagtulungan sa mga kinauukulan at sumunod sa mga batas trapiko. Sa usapin pa rin po sa pagpapabuti ng daloy ng trapiko, bawal na umanong bumiyahe ang mga provincial buses sa kahabaan ng EDSA tuwing rush hour. Simula ngayon po yan, Setyembre 7. Kinumpirma ito ng LTFRB kaugnay sa pagpapatupad ng panibagong traffic scheme para matugunan sa trapiko sa EDSA. Ayon kay LTFRB Board Member Ariel Inton, nakipagpulong na ang LTFRB sa transport operators kaugnay sa magiging trabaho ng PNP, HPG, MMDA, LTO at LTFRB sa implementasyon ng panibagong patakaran sa trapiko sa EDSA. Samantala, tiwala pa rin ng Malacanang na mapapagtibay ng Kongreso ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Ayon kay PCOO Secretary Sani Coloma, patuloy na nakikipag-ugnayan ng Malacanang sa mga leader ng Kongreso upang makumpleto ang plenary deliberations at maisagawa ang proseso ng pag-amyenda sa BBL. Iginiit ng kalihim na mahalaga ang BBL sa isinusulong na prosesong pangkapayapaan sa bansa. Patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa mga lider ng Kongreso at buo yung ating pag-asa na ito ay may papatupad ng Kongreso ng napapanahon. Ibig lang sabihin, maasa tayo na ipagpapatuloy at makukumpleto yung mga plenary deliberations, maisasagawa nila yung proseso ng pag-amyenda tungo sa pagpasa ng katanggap-tanggap na BBL at para naman maipagpatuloy at makumpleto yung prosesong pangkapayapaan. Naniniwala naman ang isang election watch group na may ginagawang hakbang ang COMELEC para makamit ang isang malinis na halalan sa 2016. Tiniyak din ng nasabing grupo na katuwang sila ng COMELEC sa pagpapalaganap ng maayos na eleksyon sa susunod na taon. Balitaan mo kami, Julius. Upang matiyak na magiging malinis ang gagawing eleksyon sa 2016, naisipanawagan ng isang election watch group sa Commission on Elections ang pagdaragdag ng puwersang magbabantay sa magiging takbo ng halalan sa susunod na taon. Kabilang sa kanilang hiling ang pagkakaroon ng PCOS watchers. Sa kabila din nila ng hindi maiiwasang aberya sa paggamit ng nasabing makinarya, mas magiging magaan na din naman ang takbo ng halalan gamit ito. Hindi gaya ng dating manual voting. Naniniwala din silang ginagawa ng COMELEC sa pangunguna ni COMELEC Chairman Andres Bautista ang mga hakbang para sa matagumpay at walang dayaang eleksyon. Kung maaalala, nakipagkasundo na ang COMELEC sa SLA Global Solutions para sa source code checking. Maraming grupo at individual na din ang nagbigay ng suporta sa planong ito ng alyansa. Kabilang na dyan si Maria Hazel Villanueva. Ang malinis na eleksyon sa pagpili ng tama at karapat-dapat na pinuno ng bansa. So we should be also ready. So with those watchers, at the same time, para syempre matingnan o mabantayan. Nagasam ako ng syempre honest governance kung sino man ang mai-elect. Pagbabago para sa makatulong hindi lang sa aking sarili, lalong-lalo din sa mga mahirap nating kababayan. Sana maging malinis, maayos ang ating eleksyon. Tama yung sabi ni Chairman na magkaroon talaga ng watcher para dun sa PCOS natin. Hinikayat naman ng ilang opisyal ng barangay na dumalo sa nasabing press conference sa Maynila ang kanilang mga residente na sundin ang panawagan ng COMELEC na magparehistro o magpa-biometrics na bago ang itinakdang deadline. Babala ng COMELEC, no bio, no boto. Marami pa rin hindi nagpapagawa ng biometrics ngayon eh. That's why in our barangay, sinasamahan ko na isa sa COMELEC para biometrics, yeah. Isang fun run for clean and honest election din ang nakatakdang gawin ng grupo sa ika-12 ng buwang kasalukuyan sa Luneta simula alas 5 ng umaga. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon. Yan
Yan na po muna mga ulat natin para sa sandaling ito. Balik na sa inyo, Francis at Vivian. Maraming salamat, Ara Perez. 24 minuto 54 segundos na makalipas ang alas 6. Bebs, ang unang aparador ng message center. Go! Yes, good AM ka, Francis. Miss V, pakibati po sina retired police Cora Sandoval, Cora Padilla, Cora Mali, Cora Mantejo at Tropang Ganda. Mag-member na rin. Mula po yan kay Liza Manuel ng Tropang Ganda. Buenos dias, Cebu at buong Pilipinas. Pakibati po ang lahat, lalo na po mga taga-Badian, lahat ng mga nakikinig sa PBS Radio ng Bayan. Alberto Amandoron ng Poblasyon Badian, Cebu. Good morning, Vian at Kuya Francis. Lagi ko kayong pinanonood. Mula po yan kay Ate Neneng ng Baliwag, Bulacan. Okay, pahabol. Good AM po sa lahat ng pulis natin. Sana po hindi ningas kugon ang ginagawa nila ngayon at hindi magpapadala sa mga suhol mula kay F. Recto, isang konduktor ng bus. Okay, maganda yan ha. Nagre-react sila kagad. Good AM, Kuya Francis, Miss Vebs. Mapag-araw ng Lunes, greet ko lang po ang aking dalawang anak, Mark Limuel, Tiangco at Kisses Tiangco. Sa aking mga kaibigan, Christy Villamayor at sa lahat ng mga sa taga San Antonio Public Market, Nueva Ecija, mula kay Roda Tiangco. Happy listening, happy viewing, good morning. Tuloy-tuloy na tayo, Bebs, para sa unang sigwada naman ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report. Puntahan natin agad ang ating kasama mula sa Dagupan. Nariyan si Dexter Dupagan. Dexter, magandang umaga. Konektado ka. Yes, maraming salamat na mabigyan kabusan sa patuloy na pagbibigay suporta ng pamanampalalawigan sa programa ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. Ginawa na ng parangal ang Pangasinan bilang regional winner at national finalist para sa 2015 Kabalikat Award, LGU category provincial level. Si Provincial Employees Office or PESO Head Alex Ferrer ang tumanggap ng parangal bilang kinatuwa ni Governor Amado Espino Jr. sa sinagawang seremonya na ginanap sa punong tanggapan ng TESDA. Ang Kabalikat Award ay isang parangal na ginagawad ng ahensya sa mga public at private agency bilang kanilang outstanding partners. Samantala, labis naman ang pasasalamat ni TESDA Provincial Director Manuel Wong sa mga opisyal ng probinsya dahil sa mga skills training program and advocacy para sa technical and vocational education ng mga Pangasinense. Para sa Radyo Vision, ito po si Dexter Dupagan mula sa Dagupan City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Dexter Dupagan. Puntahan natin kagyat ang ating radyo ng Bayan Batanes with SP Argonza. SP, good morning! Dahil sa tagtuyot at epekto ng bagyong Ineng, ang nagtulak sa Sangguniang Panlalawigan ng Batanes upang ipasa ang Resolution number 099 na ideklara ang buong Batanes na nasa state of calamity sanhi umano ng tagtuyot na pinalala ng nagdaang bagyong Ineng. Base sa report ng PDRRMC, Provincial Agriculture, PVET at Provincial Engineering, pati Pag-asa at Department of Agriculture, tinatayang nagkakahalaga sa 10 milyon ang nasalanta dahil sa kawalan ng ulan at hangin dulot ng bagyong Ineng. Mahigit 80,000 halaga ng alagang hayop ang apektado, mahigit 9 milyon ang nasira sa mga pananim katulad ng palay, mais, gulay, lamang saging, nyog, prutas at iba pa. Kaya't mahigit 4 na milyon ang ipalalabas mula sa quick response upang muling itatanim na ipamimigay sa mga apektadong pamilya upang muling magkaroon ng mapagkakakitaan. Ayon kay Board Member Catalunya, naging madali ang pagpasa ng resolusyon dahil ang lahat ay apektado lalo na sa sobrang taas ng presyo ng mga gulay sa Batanes. Para sa Radyo Vision, SP Argonza ng DWBT Batanes, Media ng Bayan. Thank you very much, SP Argonza. Pumunta naman tayo ng Cebu City. Nariyan ang ating kasamang si Annabel Lagrosas. Annabel, maayong buntag. Konektado ka. Maayong buntag. Asia Pacific Economic Cooperation o APEC ay nangangakong hadangan ang paglaganap ng pandemic diseases tulad ng Ebola virus at MERS-CoV.
Ito ang inihayag ni DA Secretary Laura Del Rosario, chair ng APIC 3rd Senior Officials Meeting o SOM3 sa isang press briefing kahapon na ginanap sa APIC International Media Center, B-Front Hotel dito sa lungsod ng Cebu. Ayon kay Del Rosario, bumubuo sila ng network kung paano mapaunlad ang surveillance ng naturang mga sakit at ang recovery system sa panahon ng public emergencies. Sinabi niya na ang participants ng APIC ay nagnanais na mapaunlad kung paano tumugon sa mga health emergencies, hindi lamang mga pandemic kundi pati na rin ang epidemic. Sinubukan din nilang tugunan ang non-communicable diseases tulad ng disabilities at mental illness dulot ng mabilis na paglago ng ekonomiya at urbanisasyon. Ayon kay Del Rosario, pinututukan ng APIC ang sakit dahil sa pagtaas ng kaso sa depresyon na nakakaapekto sa kaunlaran ng isang bansa. Ani niya, isang malaking sentro sa ating produksyon ay apektado sa isyong pangkalusugan. Para sa Radyo Vision, Annabel Lagrosas, DYMR Cebu, Media ng Bayan. Maraming salamat, Annabel Lagrosas. 31 minutos, 11 segundos makalipas ang alas 6. Bago natin paranin ang ilang pang mahalagang aspeto, ang Aparador Bears. Binabati ko po ng congratulations si Good Morning Boss host Dayan Medina dahil sa kanyang pagkapanalo sa Tahitian Dance noong Sabado. Ay, congratulations, Dayan! Miss Dayan! Pwede po bang manghuli ng traffic violator ang LTO o ang MMDA independent of the Mula po yan kay Bambot Guan, Hizon, Santa Cruz, Manila. Opo, pwede po. Bale, lead agency lang po ang PNP-HPG pero siya po ay susuportahan ng mga tao po ng MMDA at LTO. Good day, po. Sana pakitanggal na rin yung mga vendor dyan sa ilalim ng LRT Baclaran. Grabe po ang bentahan ng mga illegal po dyan. Mula po yan kay Lando ng Pasay. Ako po si Joyce de la Cruz, nakatira sa Dagatan, Lipas, Serte. Good day po, sana po ganyan na ang mga patakaran. Sana hindi na po magbago. Thank you very much. Samantala, paalala muna mula sa inyong sa pero inyong bago Forex. yan. Yes, Paalala opo. sa inyong Forex. Ito po ang palitan. Narito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kada US dollar po ay may palitang 46 pesos and 77 centavos, yen 0.39 centavos, UK pound 71 pesos and 35 centavos, Canadian dollar 35 pesos and 44 centavos, Australian dollar 32 pesos and 83 centavos, Real 12 pesos and 47 centavos, Dinar 123 pesos and 98 centavos at Euro 52 pesos 0.07 centavos. Ang palitan pong yan ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ituloy-tuloy mo na, Vips, kung papatak ang ulan sa bubong ng bahay. Malalaman po natin yan mula sa ating kasama dyan sa Pag-asa DOST, si Jessie Basco. Jessie, magandang umaga. Magandang umaga rin sa inyo, Vivian, at magandang umaga sa iyo, Ka Francis. At syempre, magandang umaga po, Pilipinas. Narito na po latest sa lagay ng panahon. Sa ngayon, umiiral na po muli ang southwest monsoon o yung hanging habag at dito po yan sa may bahagi ng Palawan kasama ang Visayas at Mindanao. So, ibig sabihin, magdadala po ito ng occasional rains o yung panakanakang pag-ulan lalong-lalo na dito po sa may Visayas kasama ang Mindanao hanggang dito yan sa may probinsya po ng Mindoro at Palawan. Kaya naman sa mga residente sa nabanggit na lugar, patuloy po dapat ang pagmamonitor sa kondisyon ng panahon dahil sa mga susunod na oras ay may mga chance ng mga panakanakang pag-ulan. Sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, asahan po natin ang fair weather condition. Gaya po kahapon ay posibleng maranasan natin ang humid weather o yung maalinsangan na panahon at may posibilidad din ng pagkakaroon ng mga panandaliang pag-ulan. Samantala,
pagiging isang low pressure area, isa na itong ganap na bagyo. Tatawagin ito sa kanyang international name na Etau. Alas 4 ng umaga, huli pong namataan ito sa laing 1,795 kilometers sa silangan po yan ng extreme northern Luzon. Sa ngayon, taglay po nito ang lakas ng hangin nasa 55 kilometers per hour. At ang kilos po nito o kumikilos ang bagyong Etau pahilaga-hilagan kanluran sa bilis yan na 15 kilometers per hour. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Jory Lois, mababa naman ang tsansa na pumasok po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At base naman sa climatological records ng ahensya, nasa 2 hanggang 3 bagyo ang may posibilidad na pumasok po sa ating boundary. Pero dahil sa epekto ng El Nino phenomenon, nadagdagan pa ang bilang ito. So yan po ay nasa pagitan ng 2 hanggang 4 na bagyo. Sa magiging kilos nito, malaki po ang porsyento na makaapekto ang isang bagyo. Dito po yan sa may Hilaga at gitnang Luzon. May posibilidad rin naman na ito po ay maglandfall sa nabanggit na area. Ganun pa man, hindi rin po inaalis ang chance na lumihis ang isang bagyo pahilaga. At maaari naman magbago ang mga forecast na ito. Depende po yan sa kung anong weather system ang makaka-impluwensya sa kilos ng isang bagyo. At yan muna ang latest mula sa lagay ng panahon mula po sa Pag-asa DUST para sa Radyo Vision. Ako po ang inyong weather body, Jessie Basco, Media ng Bayan. Salamat, Jessie Basco. Good morning, ma'am, sir. Palagi po akong nakikinig sa inyong mga balita. Ako po si Eileen Orail from Zogod, Southern Leyte. Very much. Good morning. Pwede po bang ibigay sa akin cell number Ara Perez? Gusto ko siya, taga Marawi City, Mi. Teka muna, itatanong natin kung pwede, baka sa tamang panahon. Yun. Okay! Babalik ang Radyo Vision! Makalipas ang ilang paalala. Mula sa inyong... 48 minutos, 48 segundos na makalipas ang alas 6. Doon po sa medyo nagugulumihanan pa rin at patuloy na nangangamba kung may papatak na kanilang gripo sa kanilang tahanan. Napapanahon po ang ating hapag ng talastasan at narito na ang ating piling panauhin. Bebs, ipakilala mo na. Kapiling po natin ngayong umaga mga kaibigan ang Deputy Director ng National Water Resources Board, si Engineer George Estioco. Magandang umaga po, Engineer. Magandang umaga po sa inyo, pati yung mga tagapakinig natin, mga manonood, at yung lalong-lalo yung misis ko na nakikinig. Aba, maganda. Yeah. Happy listening and happy viewing. Okay, nagpapasalamat kami una sa lahat, Deputy Director Estioco, sa napaunlakan nyo ang paanyaya ng Radyo Vision para mailatag po natin dito kung ano na po ba ang kasalukuyang sitwasyon sapagkat marami ang nangangamba, nag-iipon ng tubig at kailan daw ba mawawalan, pahihina itong pagkakaloob ng dalawang konsesyonaryo ng patubig dito po lalo na particular sa Metro Manila, NCR. Ano po ba ngayon ang sitwasyon na, Deputy Director? Actually, maskin na ipatupad na namin yung reduction sa allocation sa Metro Manila na 38 cubic meters per second galing sa Angat Dam. Hindi pa rin ito nararamdaman ng ating mga kababayan sa Metro Manila dahil nga may tulong pa yung ulan, yung pag-ulan na nagbibigay ng mga tubig sa Ipo Dam at saka Lamesa Dam. So hindi po nararamdaman muna. So 38 po ang reduction?
Tama po. 38 per cubic meter. 38 cubic meters per second. Per second. Ang normal po, ilan, Deputy? Normal po ay 43 cubic meters per second hanggang 46 cubic meters per second. Ayun. Okay. So, hindi nararamdaman. Nakakatulong po itong mga thunderstorm na ito halos araw-araw. Ibig sabihin. Opo, tama po yun. Yung mga thunderstorm ay nagdudulot ng pag-ulan dito sa watershed ng Ipo Dam at saka La Mesa Dam. Okay, Vibs. Sir, ayon po sa ating mga nakalap na balita last week, this week po inaasahan na mararamdaman ng ating mga kababayan itong paghina ng bugso po ng tubig sa kanilang mga gripo. Considering po yung mga pag-ulan po natin ngayon, kailan po ito mararamdaman? Ang aming tansya po, kung hindi uulan sa mga susunod na araw, halimbawa po, walang pag-ulan ngayon, starting today up to Friday, ito po ay ramdaman the following week kasi po may imbak pa yung La Mesa Dam at saka Ipo Dam. Okay. So, Vibs, pero kayo, hindi naman kayo kasama no? Sa Bulacan affected kayo, din. hindi kayo apektado. National Capital Region lang po, ano po? Opo, yung mga area na sakop ng concessionaires. Ng Maynilad at Manila Water. Manila Water at saka Maynilad. Ayun. Meron po bang backup plan, sir? Halimbawa po na considering po yung mga pangyayari para po masuplayan naman po natin ng tubig yung ating mga kababayan. Kung ganitong may mga pag-reduce ng supply sa Metro Manila, may mga gagawing pamamaraan para ma-augment yung kakulangan po nito. Katulad po ng paggamit ng mga deep well natin na may mga water permits sa mga bahay-bahay sa Metro Manila. Pero, Deputy Director, aabot po ba tayo doon sa punto talagang definitely walang papatak na tubig? Yun po ang iniiwasan ng mga konsesyonaryo na iwasan po yung walang papatak sa ating mga faucet. At least kahit na papano makapag-iipon sila overnight kung meron mga mahinang pressure. Ano po? Tama po yun dahil nga ang objective nila ay iparating ang tubig hanggang sa tap natin sa faucets. Ang mangyayari po lang naman na adjustment, yung mababawasan po yung pressures at saka yung hours ng distribution nila. So instead na halimbawa 12 hours, maaaring mabawasan po ito ng 4 na oras. Okay. Kasi ito po bang pagbawas po ng pressure ng tubig, dito lang po ba ito sa Metro Manila mararamdaman o pati po sa mga kalapit po na lugar? Dito po mararamdaman sa sinusupplyan po natin ng Angat Dam, particularly dito sa konsesyonaryo natin. Dito po mararamdaman actually yung pag-re-reduce natin ng alokasyon. Now, gusto ko lang mabigyan nyo kami ng katiyakan dito, Deputy Director Estioco. Alam po natin na itong nararanasan nating El Nino na ito, medyo mild going to strong na. Ano po? Base sa pagtasa ng ating forecasting center, talagang hahagupit na ito towards the end of the year at towards the first and maybe second quarter of 2016. Now, pag to war scenario, ano po ba? Meron na tayo mga mga interventions na nakalatag dito, Deputy? Yung mga pinag-usapan namin ng Technical Working Group na kasama po yung MWSS, ang mga nakalatag pong plano ay isa nito yung pagre-reduce talaga ng mga supply sa Metro Manila. Then, yung mga gagawin nilang pag-reduce ng non-revenue water para makarecover ito ng tubig na gagamitin po natin sa kakulangan. Isa pa din yun. Tapos yung mga paggamit po ng mga available na mobile treatment plants nila kung saan kung kukuha sila sa Laguna Lake ng additional raw water para ito ay i-treat for additional domestic water supply natin. And yung mga recommission po ng mga deep wells sa mga subdivision na isinara po ng National Water Resources Board, pwede pong gamitin ito dahil
Mayroon pong mga deep wells ng mga subdivision natin na isinara dahil nga available na po yung tubig ng MWSS. So bubuhayin ito kung magkukulang ang tubig sa mga kalapit na lugar nito. Engineer, paano naman po natin sinisiguro na yun pong ating mga palayan, yun pong ating supply ng bigas ay hindi po maaapektuhan nito pong nararanasan nating El Nino sa ngayon? Hindi po maiwasan po yung maapektuhan yung irigasyon natin dahil nga sa kasalukuyan yung siniserbisyuhan ng Angat Dam sa Bulacan and Pampanga na all 3,000 hectares ay hindi po nakakakuha ng patubig sa Angat Dam. So, ang isa sa mga intervention nito ay papayagan natin silang gumamit ng mga tube wells, shallow tube wells para makapag additional na supply bukod sa ulan na kanila nasasahod sa kanilang palayan ngayon. Pero I'm just wondering, Deputy Director Ischioco at Vives, no? Dito sa gagawing mga pagbabawas sa pressure ng inuming tubig na dadaloy sa mga kabahayan mula sa serbisyo ng dalawang konsesyonaryo, bakit hindi po buong Metro Manila? Bakit on selected areas lang po magkakaroon ng paghina at hanggang sa mawala? Bakit area? Sa first na reduction po kasi may mga basihan po sila. Technical, yung mga taas ng lugar, at kung gaano kalayo. Kaya dito po nakabase yung kung paano maapektuhan ang isang area. Ayun. Pero hindi naman nangangahulugan na hindi lahat ay maapektuhan. Ayun, kasi nagseselos yung iba eh. O bakit sa amin yung kabilang barangay meron bakit kami dito wala magkaratig lang kami pero pareho silang sa isang syudad, hindi ba, Vives? Sir, Engineer, ito pong water shortage na atin pong fino-forecast na mangyayari po sa mga selected barangays dito sa Metro Manila, will this affect yun pong presyo ng ating tubig? Sa aming pagkakaalam at saka yung usapan dito sa mga technical working group, walang balak itaas yung taripa ng tubig dahil ito ay patuloy na kung ano po yung inaprobahan ng regulatory ng MWSS, yung presyo na yun ang ipapatupad po. Sana naman magbawas sila dahil nagbawas din ng tubig. Hindi po ba pwedeng bawasan yon? Yung singil nila per cubic meter dahil binawasan ninyo ng per cubic meter din ang rasyon ng tubig sa mga kabahayan. Hindi po ba? Actually, ang kanilang operating cost ay nadadagdagan dahil sa mga interventions. Okay. Kaya obligado na manatili. Huwag lang itataas na, no? Opo. Okay. So, please keep us posted on any development. As we go along, pwede po ba yun, Deputy Director, pasyal-pasyalan nyo kami kapag libre kayo? Anytime po. Ayan. Okay, Vives. Maraming salamat po. Nakapanayam natin ngayong umaga, mga kaibigan, si Deputy Director Water Resources Board, si Engineer George Ischioco. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 49 minutos, 9 segundos makalipas ang alas 6 sa ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup. Unahin natin ang radyo ng Bayan Marawi with Dandy Macarambon. Dandy, assalamualaikum. Konektado ka. Waalaikumsalam. Magandang umaga ka, Francis, Miss Vivian. Ang patuloy na pag-angat ng academic performance, patuloy na naghahatid ng dekalidad na edukasyon at Mindanao State University ang isang naging batayan sa ibinibigay na tiwala at suporta ng pamahalaan sa universidad. Ito ay ayon kay Dr. Macapado Mac Muslim, presidente ng MSU System, sa panayam sa kanya ng ating programa dito sa Radyo ng Bayan Marawi via phone patch sa okasyon ngayon ng ika-54 na anibersaryo ng universidad. Ani President Muslim, humigit 10,000 ang nakakapagtapos kada taon mula sa 11 campuses ng MSU sa higher education, bachelor's degree, masteral at doctoral degree. Patuloy din ang pagtaas ng passing rate sa licensure exams at marami na ang napapabilang sa mga top-notchers, lalo na sa larangan ng engineering tulad ng mechanical, electrical, chemical at civil engineering na ngayon ay nagpapakita
ng 100% passing rate. Nitong nakaraang board exam para sa Doctor of Medicine, 47 ang pumasa sa mahigit 50 kumuha nito. Anya, ang 100% institutional percentage passing rate ang siyang batayan na nangingibabaw ang quality education sa isang paaralan o universidad. Dahilan na patuloy na bumubuhos ang suporta para sa universidad sa gobyerno, kung kaya't lubos ang pasasalamat ni President kay Pangulo Benigno Simeon Aquino III, Commission on Higher Education at sa ating mga mambabatas sa mababang kapulungan at Senado dahil sa kanilang suporta. Sadyang hindi nakakapanghinayang ang mga suportang ito dahil may pinatutunguhan ang mga ito, ani President Muslim, tungo sa layuning maging world-class ang universidad balang araw, itong Mindanao State University. Para sa Radyo Vision, Dandy Macarambon, Marawi, Media ng Bayan. Thank you very much, Dandy Macarambon. Puntahan naman natin ang ating kasama mula sa Holon. Nariyan si John Darawi. John, assalamualaikum, konektado. John. Medyo babalikan na lang natin. Samantala, muna natin muli ang ating lover boy Julius Desamboron para sa ilang pang update report. Jules, come in. Konektado ka. Yes, Francis, dito nga sa ating panikinaroroonan ngayon ay pinaalala po ng PNP HPG na mahigpit po nilang ipatutupad ang tamang loading and unloading zones ng mga pampublikong sasakyan gaya po ng bus. Tatagal po lamang ito ng 30 segundo. Doon sa aking likuran, kaya doon nagtutungo yung mga pasahero, Francis, ay doon sa may ilalim na po ng LRT Balintawak Station na po ang itinalagang sakayan at babaan ng mga pasahero. Ito ay upang maiwasan ang pagbalagbag gaya ng dati ng mga bus sa kahabaan ng EDSA. Nauna na nga ding naiulat na pasado alas 4:30 kanina umaga ang magpakalat ng HPG ng kanilang mga tauhan. Agad itong sinundan ng press conference ni PNP Chief Director General Ricardo Marquez. Matapos po niyan ay pumwesto na agad ang mga tauhan ng HPG sa kanilang area of responsibility. May importante ding paalala si HPG Chief Superintendent Arnold Gunakaw sa mga motorista. Babala sa lahat na huwag ninyong subukang suhulan o i-bribe ang nasabi mga police officials dahil may kaakibat na doble-dobleng kaso. Maximum of 6 years and 1 day to 12 years na kulong ang kahaharapin mong parusa dito. Sa ngayon, Francis, ang sitwasyon po ng trapiko natin dito sa kahabaan po ng EDSA ay mapapansin natin na maluwag pa rin po ang nararanasan daloy ng mga sasakyan, lalo na po yung mga patungo po ng area po ng Muñoz. Scouts natin nakausap, pinapatupad po lamang nila ang nararapat na batas at ginagampanan ng kanilang tungkulin sa pagpapatupad ng traffic rules. Ika nga po, trabaho lang, walang personalan. At syempre sa mga motorista, good news po ito simula ng araw ng Lunes. Napakaganda, maluwag na daloy ng sasakyan ang inyong kahaharapin at ma-experience dito po sa bahagi ng EDSA Balintawak. So yan muna ang pinakahuling mga ulat mula pa rin dito sa Balintawak, Quezon City sa pangalan ng Unit 3 at nila Ricky Reyes at Erwin Navarro. Dahil Luzon, Visayas at Mindanao ang aming sakop sa paghahatid ulat, ako po si Julius Desamboron para sa Radyo Vision ng Media ng Bayan. Okay, maraming salamat muli sa ating update mula kay Julius Loverboy Desamboron. Nagatid sa ating orasan, 50 minutos na, 34 segundos makalipas ang alas 6. Babes, may babatiin tayo. Oo, merong mga special na tao. Kailangan ito at nag-aantabay ito, huluhaan na. Yes. Binabati po natin ng happy birthday ang aming cameraman na si Anthony Piamonte. Ayan, happy birthday, Kuya Anthony. Naku, siya pala. Kala ko meron pang isa na gustong-gusto rin natin batiin. Okay. Happy birthday, Anthony. At asang ka ba? Asang ka na magpakita ka, Antonio? Okay. Meron pang isa? Meron pang isa, Siyempre, binabati natin si Sir Ray Sampang, taga-PBS. Ang station
Station Manager po ng ating Overseas Radio, si Apo Ray Sampang. Ayan, ganyan siya kagandang lalaki. Ayan, nandito na, naririnig tayo. Bakit hindi magparamdam yan? Pwede ba yung natin ang ngiti na lang yan? Aba, naku, kinakailangan. Apo Ray, ilang years old ka na? Ilang years old na? Wala reaction, hindi tayo pinapansin. Dead mo lang tayo. Okay, ganyan talaga siya Ganyan talaga, pero pumuputok ang dibdib niya sa kasiyahan. Okay, happy birthday sa inyo. Kay Anthony at kay Apo Ray, celebrating their birthday today. Maraming salamat. May you have many more years to come. Good luck, good health, God bless you. Okay. At may humahabol din, belated happy birthday daw sa kanyang pamangkin na nag-celebrate ng kanyang kaarawan kahapon, 20th birthday. Mula po yan kay Jomer Repasada ng Antipolo City. Happy birthday po. Okay. Dito na po mga kaibigan nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari nyo kaming panoorin online sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyong pong kagapay, Francis Cancino. Sa ngalan ng Radyo Vision Family, nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice Monday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.